Malamang ang iba sa inyo narinig na ang Book of Enoch, lalo na kung dito kayo lagi sa YouTube. Ang dami na nag-feature nito. At bakit nga ba kinukonsidera ito ng ibang tao na heresy? Ang Book of Enoch ay isinulat noong 2nd century before Common Era. Isa ito sa mga importanteng non-canonical apocryphal book at nagbigay din ito ng malaking impluensya sa sinaunang Kristiyano, partikular sa mga Gnostic believers. Pero clarify muna natin, non-canonical ito. Ibig sabihin, hindi ito parte ng Biblia. At ang apokripiko naman, ang ibig sabihin ay pinaghihinalaan ng authenticity ng gawa. Pero maraming naniniwala na ito ay totoo. Yan na, clear tayo. Ang Book of Enoch ay punong-puno ng hallucinatory visions ng langit, impyerno, anghel, pati na rin demonyo. Ang librong ito ay nagpapakilala sa konsepto ng mga fallen angels, ang paglitaw ng isang Mesaya, resurreksyon, huling paghukom at ang langit dito sa lupa. Una nating nakilala si Enoch sa Genesis 5. Enoch walked faithfully with God, then he was no more, because God took him away. Ang Book of Enoch ay nadiskubre sa Ethiopia noong 1768 at na-translate naman noong 1800s. Simula noon, nagkaroon na ng diskusyon patungkol sa libro. Ang Book of Enoch ay nag-i-exist na bago pa mabuo ang simbahan. Ang ibang mga kopya nito ay nadiskubre noong 1948 kasama mga Dead Sea Scrolls. Marami rin ang naniniwala na ang mga storyang nakapaloob dito ay may pagkakapareha sa ancient Sumerian texts. Ang Book of Enoch ay isa sa mga libro na muntik nang maisama sa Biblia pero nireject ito dahil ang pagkakalathala ay apokripiko kahit na si Enoch ay iniugnay sa Biblia ng ilang beses. Ang mga tao na tinatanggap ang libro ni Enoch na kasama sa kanilang banal na kasulatan ay ang mga Ethiopian Jews at Ethiopian Orthodox Church at ang mga ibang mga relihiyon na naniniwala dito. Ayon sa mga official sources, ang libro ay nilithala noong 300 P4 Common Era. Ang Great Flood ay pinaniniwala ang nangyari ng 4th hanggang 6th century P4 Common Era. Considering na si Enoch ay great-grandfather ni Noah, maraming naniniwala na naisulat ang libro bago pa dumating ang Great Flood. Ang Book of Enoch ay nahati sa 6 na parte, pero ang Book of Parables ang nagbigay sa mga scholar ng problema. Dahil dito, sinabi mga katagang Messiah, the Righteous One, the Chosen One, at the Son of Man. Chapter 6 verses 1 to 2. There I beheld the Ancient of Days, whose head was like white wool, and with him another, whose countenance resembled that of a man. His countenance was full of grace, like that of one of the holy angels. Then I inquired one of the angels, who went with me, and who showed me every secret thing, concerning this Son of Man, who he was, whence he was, and why he accompanied the Ancient of Days. He answered and said to me, This is the Son of Man, to whom righteousness belongs, with whom righteousness has dwelt, and who will reveal all the treasures of which is concealed. For the Lord of spirits has chosen him, and his portion has surpassed all before the Lord of spirits in everlasting uprightness. Ang mga talatang ito medyo magulo kasi hindi ito para sa kanyang henerasyon at ang libro na ito ay mas magkakaroon ng linaw sa susunod na henerasyon kung saan si Kristo ay bumalik na sa langit. Alam naman natin na ang sinaunang simbahan ginamit ang Book of Enoch. Sa katunayan, ang librong ito ay nakatago ng matagal na panahon. Enoch chapter 1 verse 1 to 3. The words of the blessings of Enoch, wherewith he blessed the elect and righteous, who will be living in the day of tribulation, when all the wicked and godless are to be removed. And he took up his parable and said, Enoch, a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, which the angels showed me. And from there I heard everything, and from them I understood as I saw. But not for this generation, but for a remote one, which is for to come. Ang talatang ito ay tumutukoy sa tinatawag
na The Watchers. Isang grupo ng mga anghel na pinadala sa mundo para bantayan o tignan ng mga tao. 200 sa anghel na ito ay gumawa ng kasalanan. Ang 200 anghel ay nakipagtalik sa mga tao at dito na nabuo ang tinatawag nating Nephilim. Ang mga Nephilim ay mga higante, mga brutal at panganib sa sangkatauhan. Ayon sa libro, ang mga Watchers ang nagturo sa mga tao na magbasa, sumulat, gumawa ng armas, cosmetics, mahika, mga bituin, meteorology at napakarami pang iba. Dito, nagkaroon ng problema dahil ninakaw ang oportunidad ng tao na matuto sa kanyang sarili. Ayon pa sa libro, inihayag nito ang isang sekreto ng langit kung saan ang mga tao ay sinubukan itong aralin. Sino nga ba mga Watchers at bakit ang sinaunang simbahan at ang modernong Vatican ay nag-aalala patungkol sa kanila? Ayon kasi sa Genesis chapter 6 verses 1 to 4, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and took them wives of all which they choose. Sa librong Enoch, kagaya ng Jubilee at Testimonies of the 12 Patriarchs, ang mga anghel ay mayroong hierarchy. Ang Watchers ay parte ng mga superior angels, seraphim, cherubim, opanim, wheels of Ezekiels at sila nga ang Watchers. Ang bawat anghel ng mga ito ay may kanya-kanyang tungkulin. Noong ang mga Watchers ay bumaba sa mundo, nag-alay sila ng mga regalo at kaalaman sa mga babae at lalaki sa mundo. Dahil dito, sinuway nila ang binigay ng Panginoon na free will. Ang mga anghel na gumawa ng kasalanan ay nagdemand na sila ay galangin at sambahin. Hindi nila alam ang parusang naghihintay sa kanila sa ginawa nilang kalapastanganan. Chapter 8 verse 1. And Azazel taught men to make swords and knives and shields and breastplates, and made known to them the metals of the earth and the art of working them, and bracelets and ornaments, and the use of antimony, and the beautifying of the eyelids, and all kinds of costly stones, and all coloring tinctures. And there arose much godlessness, and they committed fornication, and they were led astray, and became corrupt in all their ways. Fun fact pala, bago dumating ang Great Flood, ang mga tao ay mayroong mahabang buhay. Patunay dito ang mga hari ng Sumerian at mga pharaoh ng Egypt. Ang mga historians ay kinukonsidera na ang time frame na ito ay hindi totoo at fictional lamang. Pero maraming mga kwento patungkol sa mga panahon na ang mga Diyos ay lumalakad kasama ang mga tao. Noong mga mythological creatures ay hindi lamang parte ng imahinasyon, at ang 100 taong pagkabuhay ay simula pa lamang ng isang napakahabang buhay. Kung nakarating ka sa puntong ito, maraming salamat sa iyong pakikinig.